Aray ko, Pudra! Masukit! Ouch! Enough, Pudra Kels! Aray! Wala ka na talagang ginawang maganda sa pamilya natin. Puro kahihiyan na lang ang binibigay mo sa akin, ha? Aray ko naman! Hindi ka ba magtatanda? Pudra Kels, stop na yung punching kineme! Umayos ka nga sa salita mo. Nairita ako sa'yo, sira ulo ka. Ouch! Ouch, please! Please, Pudra, tama na! Aray ko, Diyos ko, Lord! Kailan ka ba magpapakalalaki, ha? Ano bang napapala mo sa pagiging bakla? Wala! Pudra Kels, eto na Kesh, baklush sa Kesh. Bakit ba di mo na lang i-accept na ang pangarap mong prinsipe is si Rena na ngayon? Aba, nangangatwiran ka pang hidayupa ka, ha? Aray ko naman! Ayan, ipapakain ko talaga sa itong kamao ko! Pudra, kahit na gawin mo Kesh punching bag every day, all night forever morning, wala ka na magagawa. Lantutay ang Junakis mong ito. Accept the fact na Pudra, hindi ko papangarapin na maging matigas kung gagamitin ko lang ang punching punch ko sa pananakit ng person. Iba rin na Kesh. We're different in every angle. You are demon, I am angel. Abat, ginagago mo talaga ako, ha? Kinuha na ni Mang Eric ang nakasabit na itak sa likuran ng kanilang pintuan. Mabuti na lamang at dumating ang bunso nitong anak na si Potpot. 9 na taong gulang na lalaki. Humarang ito sa harapan ni Christian. Tanda ng pagprotekta nito sa nakatatandang kapatid. Tama na po yan, Papa. Kawawa na po si Kuya, oh. Marami na po siyang pasay. Bakit po niyo siya binubugbog, eh? Wala naman po siyang kasalanan. Umalis ka dyan, Potpot. Wala kang alam sa usapan na matatanda. Alam ko po nangyayari, Papa. Hindi niyo tanggap na nagpapalda si Kuya kasi ang gusto niyo, pantalon ang suotin niya. Hindi lang yun tungkol sa kasuotan. Umalis ka dyan! Tungkol din po yun sa pagkatao ni Kuya na hindi niyo matanggap. Kasi ang gusto niyo, sumunod si Kuya sa yapak ninyo, eh. Diyos ko naman bubwit na ete. Senadora, baka later on masyoktan ka rin ng Pudra Kels na yan. Halika here. Kinuha ni Christian ang bata at itinabi sa kanya. Salot yung kuya mo! Kaya Ang isip niyo po ang salot. Mas salot po ang aswang na kinakalaban niyo gabi-gabi. Natameme ang matandang si Eric. Hindi niya inakala na maging ang kanyang paboritong anak na si Potpot ay pagsasalitaan din siya ng ganon. Hindi po salot si Kuya. Mabuti po siyang tao. Kahit hindi po siya tanggap ng karamihan sa lugar natin, hindi po siya nagtatanim ng galit. Hindi po siya nagiging masama. Nagiging mabuti pa rin siya sa mga tao kahit wala ni isa sa mga yon ang nagiging mabuti sa kanya. Kaya Papa, hindi ko po kayo maintindihan eh. Paano po naging salot si Kuya kung wala naman siyang inaaway na ibang tao? Nagiging salot po ba siya sa paningin niyo kasi hindi po yung gusto niyong makita sa kanya yung nakikita niyo ngayon sa kanya? Okay, tikom na ang mouth ha? Baka majombag ka na rin dyan. Huminga naman ng malalim ang kanilang ama. Parang kumalma na ito ng bahagya. Ay ikaw, umayos ka, ha? Huwag mo kong bigyan ng kahihiyan sa mga kasama ko. Inis na lumabas ng bahay ang kanilang ama at ibinagsak pa ang pagsasara ng pinto. Naiwan ang magkapatid na Christian at Potpot sa loob. Naluha na lamang si Christian dahil sa ideyang kahit kailan ay parang hindi talaga siya kayang tanggapin ng ama. Huwag mong intindihin si Papa. Wala ka namang ginagawang masama eh. Ay nako, ikaw talagang bata ka. Ang kulit mo talaga, no? Pero super thank you sa'yo, Bubuit ha. Napakabait mo sa Akesh. Siyempre po, ikaw kaya ang kuya ko o ate ko. Don't worry, bunso. Kapag nagka-aura ako ng datong, bibilang kita ng mga gusto mo. Ano pong datong? Datong is pera. Money. Lumapad na lamang ang ngiti ng batang si Potpot. Muli nitong niyakap si Christian. Noong gabing yon, kahit na papaano ay gumaan naman ang pakiramdam ni Christian. Masaya siya kasi kahit na papaano, meron siyang kapatid na maituturing niyang kakampi. Wala na rin kasi ang kanyang ina.
namatay yun dahil sa komplikasyon sa bituka. Mula nang mawalan siya ng nanay, mas lalong tumindi ang galit ng kanyang ama tungkol sa kanyang kasarian. Ganun pa man, hindi pa rin nagbabago ang tingin ni Christian kay Eric. Para sa kanya, kahit ano pang gawin sa kanya ng ama, ay ama niya pa rin ito. Hindi niya ito dapat sukuan. Dakong alas 7 ng gabi, dala-dala ang mga pang-manicure ay lumabas siya ng kanilang bahay. Yun na kasi ang nagsilbi niyang hanap buhay mula nang patigilin siya ng ama sa parlor sa bayan. Nagmamanicure si Christian kahit gabi. Wala siyang pinalalampas na oras. Marami-rami din kasi sa kanilang lugar ang mga nagpapalinis at nagpapakulay ng kuko. Habang naglalakad sa gilid, nadaanan niya ang butika sa kanilang baryo. Muli, naalala niya ang lumalalang ubo ng kanyang amang antingero. Isa yun sa mga dahilan kung bakit patuloy na kumakayod si Christian. Malaki naman ang sinasahod ng kanyang ama sa pagiging antingero. Hinabayaran din kasi yun ng lokal para patayin ang mga aswang na salot. Pero siyempre, ayaw umasa ni Christian sa ama pagdating sa gamot nito. Kaya naman, naisipan ni Christian na siya na lang ang gagawa ng paraan para malunasan ang ubo ni Eric. Wait, sung ka lang diyang gamot ka ha? Mababay din kita sooner. Uy! Ay, kabayo! Poging kabayo. Bakit mo ba ako ginugulat? Scary ka ha? Papunta kasi ako sa inyo eh. Sakto naman at nakita kita. Si Tita Belen, magpapalinis daw ng kuko. Ay, goods yan. Kaso, gugora muna ako sa first. Unahin mo na si Tita. Doble magbayad yun eh. Legit? Oo, galante ngayon yon. Tumama sa easy to yun eh. Aba, dyan ako gugora. Oh, tara, sabay na tayo. Magkasamang naglakad ang dalawa. Tahimik lang naman si Christian. Hindi naman siya kasi katulad ng ibang bakla na maharot at madaldal. Para kay Christian, mas mainam pa rin kung kikilos siya na parang dalagang Pilipina. Mahinhin at disente. Sinaktan ka na naman ng papa mo, no? Well, ano pa nga ba? Sa totoo lang, hindi tama ginagawa ng papa mo eh. Kasi kung di niya tanggap ang katulad mo, di sana hindi ka na lang niya saktan. Mas maigi pang hindi kayo magpansinan kaysa magsakitan. Walay eh, ganun talaga siya. Mag-ride na lang aki sa trip niya, kaya ganun na lang ginagawa ko lagi. Ikaw kasi, masyado ka mabait eh. Ay, siya nga pala. Nakita ko papa mo kanina kasama yung mga tropa niyang antingero. May laban na naman ba sila? Palagi namang may laban sila papa eh. Hindi na bago yon, no? Hindi ka ba natatakot na halos gabi-gabing umaalis ang papa mo para kalabanin ng mga aswang sa kagubatan? Scared din na Kesh. Pero don't ko naman napagbabawalan niya si Pudra eh. Majojombag Kesh ng to the max pag pinagbawalan ko yon. Ako? Hindi ako natatakot kapag umaalis si Papa. Alam ko kasi na magaling siyang antingero eh. Ngumiti si Denmark. Noon pa man, mataas na talaga ang tingin sa ama. Ang kaso nga lang, kagaya ni Christian, hindi rin siya tanggap ng kanyang ama dahil sa pagiging inutil nito sa pagiging antingero. Mga ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa bahay ng tita ni Denmark na si Belen. Agad na nilinisan ni Christian ang kuko ng ginang na parang binabad ng 1 linggo sa putikan. Doon napagtanto ni Christian na kaya pala doble ang bayad nito sa kanya ay dahil napakahirap naman pala nitong linisan. Kahit na ganon ay pinatos pa rin yun ni Christian. Natuwa rin naman siya dahil pala kwento ang tiyahin ni Denmark. Habang nililinis niya ang kuko ng ginang, nakikinig lang din siya sa usapan na magtiyahin. Ay nako, ikaw Denmark, patigilin mo na ang papa mo sa pagiging, ano nga ulit yon? Antingero po. Oo, antingero. Kasi alam mo ba, doon sa lugar ng ex-boyfriend ko, marami nang nabiktima ang mga aswang doon. Nakakaawa nga mga biktima eh. Diyos ko, may mga pamilya pa naman ng mga namatay. Nakakaawa rin ng mga naiwan.
Ay nako, pambihira. Kung patitigilin ko si Papa sa pagiging antingero, di wala na magliligtas sa mga tao laban sa mga aswang na yan. Di ba, Christian? Ay, oo. Kura ka dyan. Tita, ang mga antingero ay kailangan ng baryo natin. Papa ni Christian, antingero din. Pati si Papa. Kung mawawala ang mga magagaling na katulad nila, paano na lang ang mga taong walang alam sa pakikipaglaban? Ay nako, ikaw na bahala. Basta ako, nagpapaalala lang naman ako sa tatay mo. May pagkamayabang pa naman ng tatay mo. Minsan, kahit na hindi na niya kaya abay, pipilitin pa rin niya. Ganun talaga ugali ni Papa Magkapatid po kayo, kaya dapat alam niyo yun. Ay nako, Diyos ko. Sana lang talaga hindi mapahamak yung Papa mo. Makalipas ang ilang sandali ay natapos na rin ni Christian ang paglilinis ng kuko. Kagaya ng sinabi ni Denmark sa kanya, higit pa sa normal na bayad ang kanyang natanggap. Kahit hirap na hirap siyang magkudkod sa kuko ng ginang, ay naging masaya rin naman siya. Malaking tulong na yon para sa pag-iipon niya ng pambili ng gamot. Denmark, thank you Malaking help ang datong na ito sa akin. Sus, ano ka ba? Wala yan. Para saan pa yung magkababata tayo, di ba? Tinapik ni Christian ang lalaki at nagpaalam na rin. Kailangan na kasi niyang puntahan ang isa pa niyang customer sa kabilang baryo. Hindi niya yon maaaring palagpasin dahil maayos din naman magbayad yon. Habang naglalakad ay hinabol siya ni Denmark. Tumigil siya at tinintay niyang makalapit ang lalaki sa kanya. Oh, bakit? May nakalimutan ba ako sa bahay niyo? Wala naman. Gusto lang sana kitang samahan Alam mo na, may mga aswang sa mga paligid. Ay, ano ka ba? Wala namang aswangit dito sa baryo natin, no? Remember, di sila makaka-enter dahil maraming antingero dito di ba nga sabi mo, sa kabilang baryo ka pupunta? Wala namang masyadong antingero sa kabila Kaya, sasamahan na kita. Taray, chaperon yarn. Ikaw, baka later on may love ka sa ake, sige ka. Doon naman parang timang. Sasamahan ka lang kung ano-ano iniisip. Charot! Ikaw naman di ka na mag-joke time. Halika na dite, gora na as. Nagtungo na ang dalawa sa baryo ng Agila. Di hamak na mas tahimik na roon kaysa sa kanilang baryo. Kaya naman, pabulong lang na mag-usap ang dalawa. Lagi ka bang nagagawi rito? Oo, pero nawalang ako gumora ng night shift here. Madalas afternoon parang nakakailang kasing maglakad dito ng ganitong oras. Alam mo yun, parang laging may nakamasid sa'yo kahit wala naman. Ay nako, kakawatch mo yan ng horror. Stop ka na, mapaparaning ka niyan. Tumigil sila sa harapan ng isang kulay puting bahay. Isa ang bahay na yon sa may tuturing na maganda. Kaya halatang halata na may kaya sa buhay ang naroon. Ilang beses ka nang nagmamanicure dyan sa tao sa loob? Tao pa lang. Madalas sa Kish sa ibang balar dito Maya-maya lang ay tinawag na rin ni Christian ang nasa loob. Nung una ay walang lumalabas, kaya naman nakisabay na rin si Denmark sa pagsigaw. Oh, ayan na pala Loka ka? Nawarla yata? Lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Tumingin lang yun sa kanila. Mukhang wala itong balak magsalita kaya si Christian na ang nagkusang simulan ang usapan. Hello, magandang evening, Mudrang Earth. Ako ang baklang tagalinis ng kuko na recommendation ng isa sa taga rito. Ready na ba ang iyong nails? Hindi pa rin nagsalita ang matandang babae. Tumango lang ito sa kanila bilang tugon. Nagkatinginan naman si Christian at Denmark dahil doon. Nagkibit-balikat na lamang sila at sinundan ng matanda sa loob ng bahay. Pagpasok nila sa sala, may kadiliman yon dahil may hina ang mga ilaw na naroon. Nilibot din ni Christian ng tingin ang sala. Karamihan sa mga disenyong nakikita niya ay puro kulay itim.
Nagtataka na nga rin si Denmark kung bakit ganoon ang disenyo ng bahay. Tahimik pa rin ang matanda noon. Kaya naman sinimulan na rin ni Christian ang paglilinis ng kuko ng matanda. Wala naman itong naging problema sa mga nakalipas na minuto. Ang nagdudulot lang ng pagkailang sa kanya ay ang kung paano siya tingnan ng matanda. Para kasing nanlilisik ang mga mata nito. Pero kapag nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, biglang bumabalik sa normal ang mata nito. Nakahinga ng maluwag si Christian nang matapos na rin niya ang paglilinis ng kuko ng matanda. Sa lahat ng nilinisan niya, doon lang siya natagalan. Hindi kasi siya makafocus. Aminado siyang nakakaramdam siya ng kaunting kaba. Samantalang hindi naman niya yun nararamdaman sa iba niyang customer. Pag-abot sa kanila ng bayad na matanda, lumabas na rin sila ng bahay. Sa takot ay hindi na rin sila nakapagpaalam pa na maayos. Nakita lang nila na nakatanaw ang matanda sa pintuan habang sila ay papalayo. Nakita mo ba kung paano siya tumingin sa iyo kanina? Para siyang manlalamon ng tao no? What if aswangit ang mudrang earth na yon? Ano sa palagay mo? Nanginginig pa ang tinig ni Christian habang sinasabi ang mga salitang yon. Mula pagpasok na kasi nila ng bahay na matanda, ayun na ang tumatakbo sa utak niya. Tama, aswang. Baka nga aswang yun. Kailangan matell the story natin to sa ating mga pudra. Bilis, Gora pa uwi! Nagmamadaling maglakad ang dalawa pabalik sa kanilang baryo. Naghiwalay sila pagdating nila sa dalawang kanto. Halos madapa-dapa na si Christian sa kakatakbo para lang makauwi sa kanila. Pagdating niya, saktong naabutan niyang mag-isang nag-iinom ng lambanog ang kanyang ama. Napatingin din yun sa kanya nang hingal na hingal siyang pumasok sa kanilang bahay. Oh, saan na naman kaya galing tong walang silbi kong anak? Papa, I have something to tell you. Hoy, tumigil ka nga kaka-English mo ha. Hindi ka naman mayaman. Ay, bongga, mayaman lang ang pwede mag-English. Pudra, ang ite-tell the story ko sa iyo ay tungkol sa mga... Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Wala naman akong mapapala dyan eh. Lumayas ka nga sa harapan ko. Nang marinig ng batang si Potpot ang malakas na boses ng ama, ay muli na naman itong lumitaw para awatin ng ama. Potpot, huwag ka na umiksena. Diyos ko naman no. Baka madamay ka sa angriness ni Pudra. Sige ka. Siguro, kaya kami nagkabulilyaso ngayong gabi dahil sa kamalasan na dala mo. Nang dahil sa iyo, maraming nasugatan sa aming mga kasama. Hala siya? Why me? Hindi naman akong aswangit Ang aray! Oh, ano? Nakatikim na naman ng isang malakas na suntok sa mukha si Christian. Bumalandra pa ito sa gilid. Bad ka, Papa? Ikaw malas sa trabaho ko eh. Wala nang malaman ng mga kasama ko na meron akong anak na baklang katulad mo. Wala na kaming lakad na nagiging tagumpay. Lahat palyado na. Pudra kills naman. Want ko lang naman magsabi na may na-discover kaming aswangit ni Denmark. Malakas ang kutubkes na monster ang mga naroon, Pudra kills. Puntahan niyo sila, Pudra kills. Mga asong manahimik ka nga, pakiusap. Langyang to. Ayaw ko nang marinig pa yung boses mo ha. Lalo lang ako naiirite. Mais ka nga. Pudra kills naman. Kailangan yung tingnan ng sinasabi ko. Dahil kung hindi, baka makagawa pa sila ng masama sa mga person. Bigi ka ba? Lumayas ka sa harapan ko bago pa kita masuntok. Hello? Nasuntok mo na kaya, Akish? Nagmamadaling umalis si Christian sa harap ng kanyang ama. Kasama ang kapatid na si Potpot ay tumambay na muna sila sa bakuran. Hinayaan na lamang niya na magpahupa ng galit ng amang si Eric. Pero sa kabilang banda, nababahala pa rin ang kalooban ni Christian. Dahil kung tama ang hinala nila ni Denmark na aswang ang mga naroon sa bahay na matandang yon, hindi malabong makagawa ng sorpresang atake ang mga aswang. Lalo na't malapit lang naman yon sa kanilang baryo. Kuya, totoo po ba sinasabi mo kanina?
may natuklasan po kayo ni Kuya Denmark na bahay ng mga aswang? Ay nako, bubwit ka pa. Di mo pa ma-understand. Pero kurak na kurak at legit na legit ang sinisay ko, ha? Ang kaso, warla na naman ang pudra. Word lang ang beauty ko kasi paano kung mag-boom surprise attack ang mga enemy? E di tegi boom boom ang mga person sa baryong ite? Hindi nagsalita ang batang si Potpot na parang nalilito sa sinasabi ng nakatatandang kapatid. Well, wala naman ako siya magagawa sa pudra. Basta ko, nag-tell na ako ng aking nalalaman na. Isang malalim na paghinga na lamang ang pinakawala ni Christian. Maya-maya lamang, nasipat ni Christian na tulog na ang kanilang ama sa loob. Maingat na humakbang ang binabae papasok ng kanilang bahay. Sandali siyang napatingin sa kanyang ama na nakangangapang natutulog sa katre. Dumako ang kanyang tingin sa suot ni Eric na kwintas. Ang anting-anting na pinaniniwalaan ng karamihan sa kanila na yun daw ang pinakamalakas na anting-anting. Kulay pulang may halong itim ang disenyo ng anting-anting. Parang kasing laki at kasing bilog yun ng ilalim ng baso. Walang alam si Christian pagdating sa mga anting-anting. Pero habang tinitingnan niya yon, iba ang kanyang nararamdaman. Hindi man niya alam kung papaano gumagana yon. Parang ramdam naman niya na ang anting-anting na yon ay makapangyarihan. Kaya hindi niya maintindihan kung papaanong pumapalya ang mga lakad ng ama. Kung nasa kanya naman ang pinakamalakas na anting-anting. Humiga na lamang si Christian sa sahig. Hindi na siya naghapunan. Magigising kasi ang kanyang ama kapag naghalungkat pa siya ng kaldero at plato. Natulog na lang sila ni Potpot. Kinaumagahan, nakasimangot na naman ang kanyang ama. Hindi dahil kay Christian, kundi dahil sa balibalitang narinig sa labas. Ayon sa pagkakarinig ni Christian sa kwentuhan ng ama sa bakuran, pinuntahan ng ama ni Denmark na si Mang Sito ang natuklasan nilang bahay ng mga aswang. Natalo ni Mang Sito ang aswang at dinala pa ang bangkay ng matandang aswang sa barangay. Dahil dito, nagkaroon ng pagkilala ang mga tao sa tatay ni Denmark. Maraming humanga rito. Bagay na kinainggit ngayon ni Eric. Pagpasok ni Eric sa bahay, agad na bumoses si Christian habang humihiwa ng bawang at sibuyas. Kung nakanig ka lang sana sa Akes, edi sana ikaw ang famous today. Tumingin sa kanya ang amang si Eric. Nagkiskisan lang ang bagang nito dahil sa inis. Pudra, malakas ang feeling Kesh na may iba pang baler ang mga aswang sa mga baryo dito sa probinsya natin. Kung Akes sa inyong mga person kayo, kilos-kilos na aba. Baka mag-first pa ang Pudra Kills ni Denmark. Edi siya na ang face of the fame. Wala kang alam sa kalakaran ng mga antingero. Ano akala mo sa ginagawa namin? Paunahan at paramihan ang mapapaslang na aswang? Aminin, nanginayang siya because Mang Sito is the new famous sa ating baryo. Nang mapansin ni Christian ang nagsarado na kamao ni Eric, ay nanahimik na siya. Hindi pa gumagaling ang mga labi niya kaya ayaw na niya itong dagdagan pa. Pagdating naman ng tanghali, muli silang nagkita ni Denmark. Sobrang saya ng lalaki. Dahil sa wakas, napansin na rin siya ng ama na si Sito. Walang paglagyan ng saya nito. Sa sobrang saya ay niyakap na nga nito si Christian. Natuwa sa akin si Papa dahil doon sa natuklasan nating bahay ng aswang. Sinabi niya sa akin na magaling ako. Well, congrats. Buti ka pa, happy ang pudra mo. Samantalang Akesh, ayun, na-jombag pa ako ni Pudra Kills kagabi. Christian, maraming salamat ha. Kung hindi ako sumama sa iyo kagabi, hindi ko malalaman ang bahay na yun. Hindi sana matutuwa sa akin ang tatay ko. Nako, salamat talaga. Hello, bakit ka nagpapasalamat? Deserve mong matuwa ang pudra mo, no? Kasi dapat ang mga pudra, love na love ang mga junakis. May time ka ba ngayon? Ililibre kita sa pansitan.
Wow ha! Gorabels ako dyan. Kapag libre, mas masarap. Nagmamadaling magbihis si Christian nang umuwi ito sa kanilang bahay. Iniwan na muna niya ang kapatid na si Potpot sa mga pinsan nila. Kakaunti lang ang tao sa pansitan nang dumating sila roon. Kaya naman naka-order agad silang dalawa. Pinagtitinginan sila ng ilang naroon na parabang nandidiri sa kanila. Pero hindi na lamang yun pinansin ni Denmark. Tinapik na lamang ng binata si Christian para sabihing huwag intindihin ang mga nasa paligid. Habang kumakain sila, isang matandang nakatungkod ang pumasok ng pansitan. Kukuba-kuba na yon at may daladala pang tungkod. Marumi ang kasuotan nito, kaya alam agad ni Christian at Denmark na baka pulubi yon. Mula sa bayan na napadpad sa kanilang baryo. Dumadami na talaga mga pulubi dito sa baryo natin, no? Akala siguro nila maraming pera mga tao rito eh. Baka hungry lang yung Thunders. May extra datong ka dyan? Bilan natin ng pansit, kawawa naman eh, oh. Sige. Eto, order ka pa isa. Tatayo na sana si Christian pero nagulat na lang silang lahat nang biglang magbago ng anyo ang matanda. Naging kulay itim ang buong katawan nito. Humaba ang buhok na kulay puti. Walang ano-ano, inatake na matanda ang isang lalaking kumakain ng pansit. 5 lamesa lang ang pagitan noon kina Christian. Kaya naman napatayo ang magkaibigan at dumistansya. Christian, gabunan yan! Isang malakas na gabunan! Walang kalaban-laban ng lalaki ng pagkakakalmuti nito ng aswang na gabunan. Sa isang iglap lang, hindi na gumagalaw ang lalaki. Pagkatapos, tumingin naman sa kanila ang aswang na yon. Umandar naman ang kilabot sa kanilang sistema nang makitang nandilisik ang mga mata ng aswang. Mabuti na lamang ay hindi sila sinaktan ng gabunan dahil ang tanging puntirya lang pala nito ay ang lalaking yon. Kalaunan nalaman nila na ang biktima pala ay kasamahan ng ama ni Christian. Isa rin palang antingero ang pinaslang ng gabunan. Nagdatingan ng ilang antingero nang may makapagsumbong. Pero huli na, hindi na humihinga ang kasama nila. Christian, kasamaan siya ng papa mo. Pero bakit siya lang ang inatake? I don't know. Gusto mo question and answer natin yung aswangit na yon? Para ka namang timang kausap. Ang mabuti pa, gumora na as paalis dite. Baka madamay na naman ako sa galit ni Pudra kapag pumunta na siya rito. Umalis na rin sila noong mga sandaling yon bago pa dumami ang tao sa pansitan. Samantala, nagmamadali namang makauwi si Denmark sa kanilang bahay. Naiwang mag-isa si Christian habang naglalakad. Sa isip-isip ni Christian, hindi lang pala tiktik ang kalaban ng mga antingero, pati na rin pala ang gabunan na tinuturing na pinakamalakas na aswang ay nakahanay din palang harapin ng mga antingero. Hindi nahanap ng mga antingero ang gabunan sa araw na iyon. At sa paglipas pa ng ilang araw ay nanatiling blanko sa lahat ay kung papaano nila mahahanap muli ang malakas na aswang. Gabi ng Lunes, habang nagsisibak ng kahoy si Christian, nasipat niya sa loob na naiwan ng kanyang ama ang pinakamalakas nitong anting-anting. Nakasabit yun sa dingding. Pumasok si Christian sa loob at tinawakan ng anting-anting. Wala pang ilang segundo, bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaibang bigat sa pakiramdam. Mabilis niyang binitiwan ang anting-anting na yon. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Hala! What's that? Hahawakan pa sana niya ang anting-anting nang biglang bumalik ang kanyang ama. Masama itong tumingin sa kanya. Kaya naman agad na nagpaliwanag si Christian kung ano ang kanyang ginagawa. Nasidesong ko lang Pudra na naiwan mo here. Ihabol ko sana sa itong anting-anting pero naalala mo pala. Pinagsasabi mong naalala. Iniwan ko talaga yan. Ay, why naman pa dear? Di ba ang say nila, ito raw ang powerful na anting-anting in the whole wide world? Tingin mo, iiwan ko yan kung napapakinabangan ko yan. Gamitin mo nga utak mo.
Ibig sabihin, hindi truth ang chismis na ito ang powerful. Hindi yan gumagana sa akin. Itatapon ko na yan mamaya pagbalik ko eh. Tsaka, bakit ka ba tanong ng tanong? Wala ka naman alam sa ganyan. Umiiling ang kanyang ama na naglakad patungo sa silid. Hindi na siya nito pinansin at lumabas na rin ng kanilang bahay. Bumuntong hininga na lamang ang binabae at muling tinapunan ng tingin ang anting-anting. Siguro, ayaw ng anting-anting kay Pudra kasi bad siya. Pinagpatuloy na lamang ni Christian ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ay sinundo na rin niya ang kapatid sa kabilang bahay. Sabay silang naggapunan nang wala ang kanilang ama. Pagkatapos, hinanda na rin ni Christian ang kanyang mga gamit sa pagmamanicure. Kahit na may mga pakalat-kalat na aswang sa kanilang baryo, ay wala siyang pakialam. Ang mahalaga lamang sa kanya ay magkapera. Dahil kakaunti na lang ay mabibili na rin niya ang gamot ng ama. Sa kanyang paglalakad patungo sa dulo ng kanilang baryo, nakasalubong niya ang matandang nakita niya sa pansitan. Hindi siya maaaring magkamali. Yun ang gabuna na umatake sa isang antingero sa pansitan. Agad na dumaloy ang kaba sa kalooban niya. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi pa man yun nagbabago ng anyo, kinikilabutan na siya. Lalo na nang magtama ang kanilang paningin. Don't me, tatay. Hindi ako antingero. Isa lang akong baklang may pangarap na matanggap ng sariling pudra. Dahan-dahang napaatras si Christian. Dahil sa katangahan, nakatapak pa siya ng malaking bato na naging dahilan para mapaupo siya. Nang biglang magbago na ang anyo na matanda, dito na tuluyang nanginig at nanlambot ang tuhod ni Christian. Pilitin man niyang tumayo ay hindi na rin niya magawa. Buong akala niya noon ay katapusan na niya. Mabuti na lang ay biglang dumating si Mang Sito at si Denmark. Agad na inatake ni Mang Sito ang aswang. Tinamaan ni Mang Sito ang aswang sa katawan. Dahil doon ay nagmamadali yung makalis. Habol naman ang hininga ni Christian sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na buhay pa siya sa mga pagkakataong yon. Ano, ayos ka lang ba? Maraming salamat po, Mang Sito, Denmark. Maraming salamat talaga. Naamoy siguro ng gabunan na anak ka ni Eric. Lahat ng mga tao kasing may koneksyon sa mga antingero iniisa-isa nila. Kaya ikaw bakla, huwag kang pag-alagala sa ganitong oras. Lalo na kung wala ka namang kasama. Mainit ka sa mga mata ng aswang. Tama si Papa. Siguro dapat mag-manicure ka na lang tuwing maliwanag pa. Mahirap na. Baka mamaya niyan makita ka na lang namin isang umaga, nakatakip ka na ng dahon ng saging. Ay, buti pa kayo. Concerned kayo sa beauty ko. Pero ang pudra ko, wale. Okay lang sa pudra ko na malapa ako ng mga aswangit. Uwi ka na sa inyo. Kami naman maghahanap kami ng aswang ni Denmark. Tara na. O, sige na. Uwi ka na muna. Naglakad na ng mabilis ang mag-ama. Hawak ang dibdib ay muling nagbuntong hininga si Christian. Laking pasasalamat niya at hindi pa siya nadedo ng mga oras na yon. Sinunod niya ang sinabi ng mag-ama na malagi lang siya muna sa kanilang bahay. Hindi siya makatulog nung gabing yon. Iniisip niya pa rin ang mga nangyari. Sa kabilang banda, nag-aalala rin siya para sa kanyang ama. Batid ni Christian na mas naging delikado ang mga lakad nito. Lalong-lalo na unti-unting dumarami ang mga aswang. Sa isip-isip ni Christian, gusto niya nang matutong humawak ng itak. Nang sa ganon, matutulungan niya rin ang ama niya sa laban, kagaya ng ginagawa ni Denmark. Baka sakali sa pamamagitan nun, matuto na siyang tanggapin ni Eric. Kinuha ni Christian ang itak na nakasandal sa lutuan. Puborma-porma siya na parang merong aatakihin. Kuya, anong ginagawa mo? Ay, kabayo ka. May tatagayin ka ba, kuya? Ay, naku, pot-pot ha. Tingin mo, pwede mo maging antingero ang beauty ko? Pwede naman po. Pero wala ka namang anting-anting
Bakit? Kailangan ba talaga ng ganon? Oo naman kuya. Kaya nga antingero eh. Anting-anting. Antingero. Ay, kung sa bagay, tama ka naman. Napadako na naman ang tingin ni Christian sa loob ng kanilang bahay. Naroon pa rin sa dingding nakasabit ang anting-anting na iniwan ng ama. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang naisip ni Christian na suotin yon. Kukunin na niya dapat pero bigla na naman dumating ang kanilang ama. Kasama nito ang iba pang antingero na kapwa sugatan din. Pero bakas sa mukha ng mga yon na tila naipanalo nila ang laban. Nakatayo lang sa gilid si Christian at Potpot. Nagsiupuan ang mga antingero sa bakuran nila habang ginagamot ang mga sarili. Hoy, bili mo nga kami ng alak. Pudra, may tanong ako for you. Tumingin-tingin pa si Eric sa mga kasamahan para itong nahihiya habang kausap ang sariling anak. Bilisan mo na, iinom kami. Huwag mo sirain ang mood ko, ha? Pudra, pwede rin po ba ako maging antingero? Sa sinabing yun ni Christian ay napatigil ang lahat sa kani-kanilang ginagawa. Tumingin ang mga yon sa mag-ama. Ilang saglit pa ay nagtawanan ng mga yon. Dahil doon, lalong nainis si Eric sa anak. Kaya naman, hindi na nito nakontrol pa ang sasabihin. Bawal ang bakla sa mga antingero. Dahil walang anting-anting ang kikilala sa amo na bakla. Lalaki at babae lang ang kinikilala ng mga anting-anting. Naintindihan mo ba ako? Huwag ka nang mangarap, no? Hindi mo ako masusundan. Grabe naman po kayo kay kuya. Ganyan po ba epekto kapag masasama din ang ugali ng mga palagi niyong nakakasama? Napalunok ng laway ang matandang si Eric. Tila sinampal siya sa sinabi ng batang si Potpot. Pumasok nga sa loob bago pa kita paluin. Bilisan mo! Padabog na tumakbo ang bata sa loob. Samantalang si Christian naman ay sinunod na lamang ang utos ng ama. Malungkot si Christian habang patungo sa tindahan. Kahit maging antingero pa siya, mas malabo pa sa sabaw ng pusit na matanggap siya ng amang si Eric. Pabili nga ng 2 pundador, pulutan at kaunting bilis ha. Nagulat ang tindera sa pagkakasabi ni Christian dahil naging lalaki ang boses niya. Tulala, balisa at wala sa sarili si Christian nung gabing yon. Nakaupo lang siya sa hagdanan habang naghihintay ng pag-uutos ng ama. Dakong 1:00 ng madaling araw, nakaramdam ng pagkahilo ang mga antingero. May tama na rin ng alak si Eric. Pero ayaw pa rin itong tumigil sa pag-iinom. Mga ilang sandali lang, nanlaki ang mga mata ni Christian nang mapansin ng isang lalaki sa labas ng kanilang bakuran. Iba ang anyo nito. Mahaba ang dila at mga kuko. Hindi magkakamali si Christian. Batid niyang tik-tik yon. Pudra Kels, may tik-tik there oh! Nagtatawanan pa ng una ang mga kasama ni Eric. Habang si Eric naman, sa halip na tingnan ang sinasabi ng anak, hindi man lang ito lumingon. Pudra Kels, umilag kayo! Pero huli na ang lahat. Dahil noong mga sandaling yon, ay nakalapit na sa kanila ang tik-tik. Nadaplisa ng isa nilang kasama, habang isa naman ay nakalmot sa dibdib. Dahil mga nakainom ang halos lahat sa kanila, naging mahirap para sa kanila na harapin ng kahit isang tik-tik lang. Hindi nila matamaan ng tik-tik. Si Christian naman ay kinuha ang itak sa lutuan. Dali-dali nitong hinila ang ama palayo roon. Sa halip na magpasalamat, nagalit pa yun sa kanya. Hindi ko kailangan ng tulong mo! Tinulak ni Eric si Christian na naging dahilan para matumba ang binabae. Mabilis na tumayo si Christian nang marinig nilang sumisigaw si Potpot sa loob ng kanilang bahay. Nagmamadaling tumakbo si Christian papasok ng kanilang bahay. Nanlalaki ang mga mata nito nang makitang duguan na ang bata. Hindi lang pala isang tik-tik ang naroon. Ang isa ay nagawang atakihin si Potpot sa loob mismo ng kanilang bahay. Nahiwa ang likuran ni Potpot. Wala nang sinayang na pagkakataon si Christian.
Binuhat niya ang kapatid palabas ng bahay. Hindi na niya pinansin ang sinasabi ng ama. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang kinakalaban pa ng mga lasing na antingero ang isang tiktik. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating naman si Mang Sito at Denmark. Pinana ni Denmark ang tiktik. Muntik na yung tamaan, pero mabilis na rin yung gumapang patungo sa kadiliman ng halamanan. Denmark, tulungan niyo ako! Inatake ng aswang si Potpot, oh! Denmark, kunin mo ang tricycle at itakbo ang batang ito sa ospital. Habang bitbit ni Christian ang kapatid, ay lumapit ang kanilang ama. Galit na tiningnan ni Christian si Eric. Nasa kamalasan na dulot mo, pati ang kapatid mo ay nadadamay sa... Huwag mo akong isisi sa akin ang pagiging pabaya mong ama. Wala ka ng ibang inatupag kundi ang pagiging antingero mo. Alam niyong mainit kayo sa mga mata ng aswang. Alam niyong nakakapasok na sila sa baryo natin. Pero nagawa niyo pa talaga mag-inom? Paano niyo tatawagin ang mga sarili niyong tagapagligtas ng ganyan na mga ugali ninyo? Kapag may nangyaring masama sa kapatid ko, hindi kita mapapatawad! Natameme ang matandang si Eric sa sinabi ni Christian. Wala na rin itong nagawa nang dumating na si Denmark dala ang tricycle. Bago umalis ay nag-iwan pa ng isang kataga si Christian sa kanyang ama. Patutunayan ko sa iyo na pwede maging antingero ang isang bakla! Sumakay na rin si Christian sa tricycle. Pinaharurot naman ni Denmark ang tricycle paalis. Mabuti na lamang ay nakarating din sila agad sa ospital. Kaya naman naagapan ang pagkawala ng maraming dugo sa katawan ng bata. Malalim ang tinamong hiwa ni Potpot sa likuran. Kaya kinailangan siyang manatili sa ospital para sa mga dapat pang gawin sa bata. Sa mga nangyari, napagtanto ni Christian na dapat ay matuto na rin siya kung papaano protektahan ang mga mahal niya sa buhay. At ang pagiging antingero ang nakikita niyang paraan para hindi na maulit ang gabing yun. Habang nasa labas ng ospital, nabuo na ang kanyang desisyon. Magiging antingero siya. Hindi para sundan ang yapak ng ama, ibang landas ang tatahakin niya, na kung saan maaari niyang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid. Makalipas ang 3 buwan, wala na gaanong nagpaparamdam na aswang sa kanilang baryo. Walang ideya ang lahat kung bakit. Basta, nagtaka na lang sila na bigla na lang nawala ang presensya ng mga aswang. Sinamantala ni Christian ang pagkakataon na yon. Habang may pansamantalang kapayapaan pa ang kanilang baryo, nagsanay siya ng nagsanay. Araw-araw siyang gumigising ng umaga para humawak lang ng patalim at mag-ensayo. Wala pa man siyang nahahanap na anting-anting, pinag-aralan na niya ang mga galaw ng isang tunay na mandirigma. Kung ibang tao nga ang makakakita sa kanya, iisipin na isa siyang tuwid na lalaki. Pero hindi. Lantutay pa rin ang tingin ni Christian sa kanyang sarili. Pero kapag gumawak na siya ng armas, ay parang mas lalaki pa siya sa lalaki. Walang nakakaalam na yun ang pinagkakaabalahan ni Christian. Umalis na rin kasi siya sa poder ng kanyang ama. Ang kanyang kapatid naman ay dinadalaw-dalaw na lang siya sa pangangalaga ng kanilang tiyahin. Lihim na nakikitira na lamang si Christian sa bahay nila Aling Belen, ang tiyahin ni Denmark. Namasukan siya roon bilang kasambahay para lang kahit papaano ay meron siyang matutulugan. Noong Huwebes ng gabi, naisipan ni Christian na puntahan ng kanyang kapatid na si Potpot. Regular ang pagdalo niya sa bata dahil kahit na nasa maayos na kalagayan na ito, nag-aalala pa rin siya na baka kung ano naman ang mangyari dito. Napatigil siya sa tapat ng kanilang bahay. Wala roon ng kanyang ama. Kaya naman pumasok siya sa loob ng bahay. Unang nakapukaw ng atensyon niya ay ang anting-anting na matagal nang nakasabit sa dingding. Hindi yun tinapon ni Eric. Palagay ni Christian ay nakalimutan ng kanyang ama na idispatcha na iyon. Muli niyang nilapitan ang anting-anting. Nang mahawakan niya yon, ay may kung anong parang kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Mabilis niya yung binitiwan. Namimilog ang kanyang mga mata dahil sa pagtataka.
Yun ang pangalawang beses na naramdaman niya yon. Ay, scary naman ite. Ano ba problema mo, anting-anting? Nakaramdam ng kaunting lungkot si Christian nang isiping pati ang anting-anting ay ayaw rin sa baklang katulad niya. Okay, fine. I'm not touching you na. Bahala ka na sa life mo dyan, no? Naglakad na palabas ng bahay si Christian at pinuntahan na lamang ang kanyang kapatid na nasa kabilang bahay. Naging masaya naman ang pagdalo niya sa kapatid. Kitang-kita niya na kahit papaano, nakakausad na rin si Potpot sa trauma na idinulot ng tiktik. Pagkatapos noon, umalis na rin siya para umuwi na sana sa tinutuluyan niya. Ang kaso nga lang ay umalam na ang kanyang tiyan. Napagdesisyonan niyang kumain na lamang sa pansitan. Habang patungo siya roon ay nadaanan niya ang kumpulan ng mga tatay sa tapat ng tindahan. Napatigil siya roon nang makita ang amang si Eric. Mahaba-haba na ang balbas nito. Halatang hindi na nag-aahit. Ano naman? Bawal ba mag-inom ang mga antingero? At saka, wala na mga aswang ah. Ilang buwan na silang hindi na nagpaparamdam. Ubus na yun! Kahit hindi lumapit ng husto, alam ni Christian na lasing na ang kanyang ama. Hindi na lamang siya nagpakita roon. Alam niya kasing hindi na naman maganda ang mangyayari. Paalis na sana si Christian nang marinig niya pa ang sinabi ng ama tungkol sa kanya. Yung anak ko, si Christian, wala na. Iniwan na ako. Gusto ba naman maging antingero? Hindi ko alam kung ano na nangyari doon eh. Hindi ko na nakikita. Pero sabi ng bunso ko, nakikita pa sila. Kung nasaan man siya, patunayan niya sa akin na pwedeng maging antingero ang bakla. Nagtawanan ang mga nasa inuman. Hanggang sa mga puntong wala na siya sa poder ng ama, mababa pa rin pala ang tingin nito sa kanya. Kaya naman, mas lalong naging determinado si Christian. Hindi siya papayag na habang buhay na lang na ganoon ang tingin sa kanya ni Eric. Masama man ang loob ni Christian sa kanyang ama, hindi muna siya umalis doon. Hinintay niyang matapos ang inuman hanggang sa magkayayaan ng umuwi ang mga yon. Palihim na sinundan ni Christian ang kanyang ama. Sinisiguro niya pa rin na makakauwi ito ng ligtas. Sa awa ng Diyos, nakarating na rin yon sa tapat ng kanilang bahay. Bigla na lamang tumumba si Eric at dali-dali namang lumapit si Christian para ibangon ang kanyang ama. Pipikit-pikit matang tumingin sa kanya si Eric at kahit lasing ito ay nagawa pa rin itong makilala siya. Christian, ang anak kong bakla. Anong ginagawa mo rito? Bitiwan mo nga ako. Pinilit ni Eric na makatayo kahit nagigewang-gewang ito. Hindi ko kailangan ng tulong mo ha. Kaya kong maglakad mag-isa. Papasok ako ng mag-isa. Susuray-suray na pumasok ang lalaki sa loob. Humilata yun sa tabi ng lamesa nila. Hindi na yun bumangon at tuluyan ng nakatulog. Ay nako, pambihira namang ite. Borlog ang pudra. O sige na, gugora na ako. Pasalamat ka, mabait ang baklang anak mo, no? Lalabas na sana ng bahay si Christian pero napansin niya na wala ang anting-anting na nakasabit sa dingding. Nagkasalubong ang kilay ni Christian. Iniisip niya na malabong dalayo ng kanyang ama. Dahil bago pa niya makitang nagiinom si Eric ay nakita niya pa ang anting-anting. Isa pa, wala na rin naman pakialam ang ama niya sa anting-anting na yon. Kutob ni Christian ay may kung sinong kumuha ng anting-anting. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakaramdam ng kaba ang binabae. Napapailing na lamang siya pagkalabas ng bahay. Dahil madadaanan naman niya ang bahay nila Denmark, napagpasyahan niyang kumustahin na rin ang kababata. Pero pagdating niya roon, ibang eksena ang inabutan niya. Hindi na muna siya pumasok sa loob ng bakuran. Nanatili lang siya sa labas habang nakatago sa halamanan.
Kahit na kailan, wala ka talagang silbi sa akin. Sa tingin mo mapapakinabangan ko yan? Hindi naman gumagana sa akin yan eh. Ilang beses ko nang sinuot. Sinubukan ko pang kausapin. Pero hindi yan gumagana. Peking anting-anting yan. Pero pa, ang sabi ng ibang mga antingero, ito raw ang pinakamalakas na anting-anting eh. Pinakamalakas? Nag-iisip ka ba talaga? Kung totoong sinasabi nila, ha? Di sana hindi nahihirapan si Eric na kalabanin ng mga aswang noon kung gumagana yan. Nagkaroon na ng hinala si Christian kung nasaan ang anting-anting ng ama. Pero sa halip na umiksena, hinayaan na lang muna niyang marinig ang usapan ng mag-ama. Baka kailangan lang kilalanin mo muna ito bago kanya piliin. Sayang naman, kinuha ko ito ng palim sa bahay nila Mang Eric para lang ibigay sa'yo. Para lang makatulong ako sa'yo. Para kahit papano, matuwa ka ulit sa akin. Para makita mo rin ang halaga ko bilang anak mo. Kahit hindi ako kasing galing at kasing lakas mo. Ang kaso, palpak ang ginawa mo. Naniwala ka na malakas ang anting-anting na yan kahit na ang totoo, wala namang silbi yan. Gumawa ka pa ng masama para lang magmukhang tanga. Kung talagang gusto mong magkaroon ka ng pakinabang, paghirapan mo, magsumikap ka, magsanay ka, magpakahusay ka. Hindi yung gagawa ka ng isang bagay na makakasira sa'yo para lang magmukhang magaling sa mata ko. Pweh, kinahihiya kita! Pagalit na umalis si Mang Sito. Napaupo na lamang si Denmark sa lapag habang umiiyak. Sa pagkakataong yun, pumasok na si Christian sa loob ng bakuran. Kinagulat ng binata ang bigla niyang pagdating, pero hindi pa rin yun tumayo. Hoy, narinig ko ang talk show niyo ng pudra mo. As in, lahat ha. Ngumiti na lamang ng papilit si Denmark. Hindi to makatingin ng diretso kay Christian nang dahil sa kahihiyan. Wala akong magiging palusot. Alam kong mali ang ginawa ko. Kaya, sorry ah. You know what? Relates sung naman ake sa struggle mo sa pudra mo eh. Same with me. Di ko rin mag-get ang trust ng pudang. Never ko narinig na proud siya sa beauty ko, Denmark. Same lang as ng pinagdaraanan. Pero knows mo ba kung ano ang difference natin? Umiling lang si Denmark. Pareho tayo ng pinagdadaanan. Pero ako, nagsisikap ako na matanggap ako balang araw ng pudang ko. Ikaw, what mo sa isang iglap approve na ang pudrakals mo sa iyo. Denmark, hindi ganon ang takbo ng brain ng mga pudang natin. Gusto nilang makita na karapat dapat tayo para sa papuri nila. Pero lagi mong tatandaan ha, na dapat kung want natin maging proud sila sa atin, dapat maging proud first muna us sa mga self natin. Need natin maging better person. Hindi para sa kanila, kundi para sa ating self. Tama ang pudang mo eh. Kung want mo maging magaling sa isang bagay, you need to work for it. Walang masabi ang lalaking si Denmark sa mga narinig nito mula kay Christian. Humahanga siya sa kaibigan. Dito naunawaan ni Denmark na sa mga puntong yon, mas lalaki pa si Christian kumpara sa kanya. Oh, up ka na dyan. Heads up ka na rin ha. Maging better person ka. Hindi tayo bubwit para pangarapin pa ang approval mga pudang natin. Ay naku, kaloka naman no? Tumayo na si Denmark. Inilahad nito ang anting-anting. Eto, ibabalik ko ng anting-anting na pagmamay-ari ni Mang Eric. Sorry ulit ha, sa nagawa ko. Promise, hindi ko na ito ulit-uulitin. Gagawa na ako ng paraan na makakabuti sa akin. Oh, bongga! Character development yarn! Approve ka sa akin! Ganyan! Nang hawakan ulit ni Christian ang anting-anting na yon, ay bigla naman siyang nakaramdam ng malakas na parang kuryente. Nangisay-ngisay siya habang nakahiga na sa lupa. Uy! Anong nangyari sa'yo? Christian! Uy!
Namumuti ang lahat ng mata ni Christian. Bagay na mas lalong nagpakaba kay Denmark. Parang tanga naman to. Huwag ka nga magbiro ng ganyan, Christian. Tumigil ang pangingisay ni Christian. Nakapikit na rin ang mga mata nito. Nang kapain ni Denmark ang pulso nito, naramdaman ng lalaki kung gaano kabilis ang pulsuhan nito. Ay, gagi! Bigla na lang bumangon si Christian. Dilat ito na parabang wala sa sarili. Uy, Christian, ayos ka na ba? Naririnig mo ba ako? Hello? Bongga! Ay, anong bongga? Bonggang-bongga! Papaluin na kita ng 2 por 2 eh. Maayos ka nga? Denmark, mukhang ano? It's me. Anong it's me? Ako yata ang tunay na amo ng anting-anting na ito. Parang ang ganang pakiramdam ko eh, oh. Tumayo si Christian nang hindi man lang pinapagpag ang puwetan. Ibig sabihin, magiging antingero ka na? Antingerong Becky! Teka. Hindi ako makapaniwala eh. Ibig sabihin, may anting-anting pala para sa mga baklush. Ang tanong, marunong ka ba umawak ng armas? Magsasalita pa sana si Christian nang biglang marinig nila ang pagtunog ng kampana. Isa yung senyales na may mga aswang na naman sa kanilang baryo. O ano, Gora ka ba? Alamin natin kung nose ko humawak ng armas? Ha? Biglang hinugot ni Christian ang itak na sakalang din napansin ni Denmark. Sa forma pa lang ni Christian, halatang halata na kahit papaano ay may alam na ito sa pakikipaglaban. Para bang hindi na isang bakla ang nakikita ni Denmark. Aminado ang binata na mas lalaki pa kung tumindig si Christian sa kanya. Kung hindi nga lang yun nagsalita ng pang-Becky, magmumukha na talaga itong tuwid na lalaki. Bago sila lumabas ng bakuran, naririnig ni Christian ang mga yabag na mga aswang kahit nasa malayo pa ang mga yon. Yun ay dahil sa kapangyarihan na meron ng anting-anting na suot-suot na niya. Doon! Naroon sila! Let's Gora! Uy, teka! Paano mo naman nalaman yun? Basta, Gora Bells na! Tumakbo ang dalawa sa kinaroroonan ng mga aswang. Pagdating nila roon ay nakasabay pa nila ang ama ni Denmark na si Sito. Kasama nito ang mga kasapi sa samahan. Nagtataka si Mang Sito kung bakit may hawak na itak si Christian. Pati ang iba pa ring antingero ay napapatingin sa kanya. Ang iba ay natatawa pa. Alam kasi ng buong baryo nila kung ano ang kasarian ni Christian. Nag-stop ang footsteps. Wait, Sung. Hindi sila rito gogora. Sa bungad sila umaatake. Naramdaman ni Christian na sa ibang parte ng baryo lumusob ang ibang pangkat ng aswang. Pero sa kasamaang palad, hindi naniniwala sa kanya ang mga antingero. Maniwala kayo kay Christian. Siya ang kinikilalang amo ng pinakamalakas na anting-anting. Tinuro ni Denmark ang suot-suot ni Christian. Kinabigla yun ni Mang Sito. Hindi sila makapaniwala na ang katulad ni Christian ang makakapagpagana sa anting-anting na yon. Walay na as time, no? Kailangan na nating gumora sa bungad ng baryo. Nauna nang tumakbo si Christian. Kahit nagdududa, sumunod na lang din sila Mang Sito. Sa kanilang pagtakbo ay nakasabay na rin nila ang ibang grupo ng antingero. Wala ang grupo ng kanyang ama dahil mga lasing ang mga yon. Namimilog ang kanilang mga mata nang makitang pinapasok na ng mga aswang ang kabahayan sa bungad. Wala silang sinayang na pagkakataon. Kanya-kanya nang lusob ang mga antingero. Pero bago pa man magkanda labo-labo, hinawakan ni Christian ang kanyang anting-anting. Bongga! Pagkatapos niyong isigaw yon, bigla na lamang nagkaroon ng malakas na hangin. Parang isang malakas na buhawi ang dumaan. Kumapit ang mga antingero sa kung saan-saan para lang hindi sila matangay. Pagkatapos ng malakas na hangin, nakabulagta na ang mga aswang. Bumubula na ang mga bibig na mga yon. Paano nga? Christian, pambira ka na! Huwag nang susunga-sunga. Many more pa ang mga aswangit, no? Nakapalibot na sa baryo.
Magsikalat kayo! Now na! Sinunod ng ibang antingero si Christian. Nang dahil sa pinakita niyang lakas, nakuha niya ang tiwala ng karamihan. Showtime na ito! Nagsikilos na ang mga antingero. Sasama na sana si Christian kay Denmark nang maramdaman niyang nasa panganib ang kanyang ama. Oh, bakit? Si Papa, nasa panganib. O sige, kami na muna bahala rito. Nagmamadaling umalis si Christian. Kakaiba ang bilis ni Christian nung sandaling yun. Hindi siya nakakaramdam ng pagod nang dahil sa suot-suot na anting-anting. Nang makarating siya sa bahay nila, naabutan niyang nakailata ang tatay niya sa sahig. Hindi pa rin nababago ang posisyon nito mula nang iwan niya ito. Binuhat niya ang kanyang ama at pinwesto sa gilid. Nararamdaman niya ang presensya ng isang malakas na aswang na nasa paligid lang. Kutob niya na hindi yun isang gabunan, pero nasisiguro niyang isa yung malakas na aswang na gumagamit ng itim na salamangka. Humawak siya sa anting-anting at pumikit. Nasiguro niyang nasa maayos na kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid. Dahil doon, kampante siyang ang kanyang ama na lang ang iisipin niya. Hoy! Aswangit! Labas ka na dyan! Gora na as! Jumbaga na ito! Pumesto si Christian sa gitna ng bakuran. Winawasi-wasiwas ni Christian ang itak sa ere na parabang nanghahamon. Hindi nagtagal, nakita na lang niyang may isang lalaking lumabas mula sa kaliwang banda ng kanilang bahay. Nakasuot yun ng mahabang kasuutan na kulay itim. Makapal ang buhok nito at mahahaba rin ang kuko. Ay! Bongga! Costume party yarn? Hindi nagsalita ang lalaki. Nakatayo lang yun sa harapan niya. Nang maramdaman ni Christian na ang kanyang ama ang pupuntiryahin, mabilis siyang tumakbo palapit doon. Sinalag ni Christian ang patalim na pinukol ng lalaki papunta kay Eric. At dahil sa kanyang anting-anting, hindi bumao ng patalim sa katawan niya. Oops! No, 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 no! Hindi pwede yarn! Huminga na ng malalim si Christian. Naramdaman niyang tila hinihikayat na siya ng anting-anting na lusubin ng nilalang na yon. Pero bago niya yun magawa, bigla na lamang nahilo si Christian. Pagtingin niya sa lalaki, wala yun sa kinatatayuan nito. Namalaya na lang niya na nasa likuran na niya yon. Mabilis siyang umilag ng akmang kakagatin siya ng lalaki. Nang matanggal ang nakatakip na tela sa ulo nito, nakita na ni Christian ang nakakakilabot nitong anyo. Naglalabasan ng malalaki nitong pangil. Bilog na bilog ang mga mata at matutulis ang tenga. Sa pagkakaalam ni Christian, isang gabunan na may halong tiktik ang kalaban niyang yon. Doon ko dapat malitin ang person na ito. Bongga rin siya, ha? Makailang ulit na huminga ng malalim si Christian para makakuha ng maayos na konsentrasyon. Nawala na rin ang pagkahilo niya. At nang makabuelo, siya naman ang umatake. Malakas ang aswang kaya kahit tinamaan yun ni Christian ay tila wala yung epekto. Napaatras niya lang yun ng ilang baitang. Pero nanatili pa ring nakatayo. Ang taray mo, ha? Very unique na aswangit, ha? Muling bumuelo si Christian at sa puntong yun, tila nadagdagan ng lakas na nararamdaman niya sa buo niyang katawan. Binitiwan niya ang hawak na itak. Napagtanto kasi niya na kung hindi yun tinatablan ng kahit na anong hiwa, maaring tablan yun kung kamao lamang ang kanyang gagamitin. Naalala niya kasi ang sinabi sa kanya noon ng isang antingero na pinagbilhan niya ng libro, na may mga malalakas talagang aswang na hindi kayang mamatay sa patalim. Jombag malalakas sa akis ngayon! Parang tuwid na lalaki kung kumilos si Christian noong mga sandaling yun. Nahalata na rin ni Christian na tila ba nagkaroon ng kaunting pag-aalinlangan ng aswang. Sinamantala na yun ni Christian para lumusob. Sa kanyang taglay na bilis, hindi kaagad nakailag ang nilalang. Dumiretso sa mukha ng aswang ang kamao ni Christian. Dahilan para magkandalaga sa mga nakalitaw na pangil nito. Hindi pa nakontento si Christian.
Sinuntok niya rin ito sa sikmura. Tinatad niya ng suntok hanggang sa hindi yun napapahawak sa sariling tiyan. Tumalo ng aswang sa taas ng bubong. Tila naganap ito ng tamang pagkakataon para makapagpahinga. Scared na ang lolo mo, ha? Hoy, baba ka dito! Mag-usap pa tayo, bruha ka! Ngunit sa halip na bumaba ay umalis ang aswang. Tumalon-talon yun sa mga bubong ng kabahayan. Nang balikan ni Christian ang tingin ng kanyang ama, nakita niyang gising na yon. Nakanganga at nanlalaki ang mga mata. Napanood nito ang lahat ng nangyari. Hindi yung makapaniwala sa lahat ng nasaksihan. Para bang natanggal ang espiritu ng alak sa katawan ng matanda. Teka, ikaw ba talaga si Christian? Yes, Pudra. Beking Antingero at your service. Shocking siya, oh. Sabi sa'yo pwede maging antingero ang baklush eh. Natamimi na ang kanyang ama. Gulong-gulo pa rin yun sa mga nangyayari. Nandito na mga aswangit, Pudra. Parang nag-census kasi nagbahay-bahay ang mga loka. Maiwan muna kita, Pudra, ha? Total, wide awake ka na. Nose ko na rarampa ka rin sa laban. Babush! Lumabas agad ng bakuran si Christian para puntahan pa ang ibang aswang. Kahit na nasa malayo siya, ay narinig niya ang mga angil ng kanilang mga kalaban. Pinuntahan niya ang kinaroroonan nila Denmark. Medyo nahirapan ang mga yun dahil gabunan ang tumapat sa kanila. Sugatan na ang ibang kasama ng mga ito. Habang si Denmark at Mang Sito naman ay nakatayo habang hinihintay na magpakitang muli ang gabunan. Buti dumating ka. Hindi namin kaya tong gabunan na to. Ibalakas niya eh. Don't worry, my friend. Akes nang bahala dyan. Pinakiramdaman ni Christian kung nasa nagtatago ang gabunan. Tumigil ang tingin niya sa isang puno na nasa likuran nila. Biglang dinampot ni Christian ang punyal na nasa sahig. Pinukol niya yun sa puno. Ilang saglit lang ay may nahulog na mula sa puno. Isang gabunan na may nakatarak na punyal sa noo. Hanip ka talaga. Paano mo nakita yung isang yun? Hindi ka kapanipaniwala ah. Ikaw ba yan? Hello? Ako pa rin ite. Para lang akong sinapian ng anting-anting. Oh, let's go, tara. Puntahan na natin ang iba pang mga aswangit, no? Kasama ng iba pang antingero, nagmarcha ang mga yon patungo sa kaliwang parte ng baryo. Sa parting yon ay hindi nila inaasahan na mas marami pala ang naroroon. Napalibutan sila ng mga aswang. Sa pagkakataon na yon, hindi na basta-basta mga aswang na lang ang naroroon. Gumagamit ang mga yon ng itim na mahika para makapandaya sa laban. Hindi na nila namalayan na unti-unti na silang nakakaramdam ng antok. Pero dahil sa malakas na anting-anting na dala-dala ni Christian, nagawa niyang pigilan ang paglamon ng itim na salamangka sa mga kasama niya. Ha? Anong nangyari? Bakit parang inantok ako kanina? Ginagamitan tayo ng itim na salamangka. Hindi pangkaraniwan ng aswang ang mga nandito. Mag-iingat kayo lahat! Naunang lumusob si Christian patungo sa mga nagtatagong aswang. Isa-isa niyang pinagpapapaslang ang mga yon gamit ang punyal na kanya lang nadampot. Sa isang saglit lang, napatumba na nila ang mga aswang sa parting yon. Ang kaso nga lang, hindi pa pala nagtatapos ang lahat doon. Dumating ang malakas na aswang na una nang nakalaban ni Christian. Isang bagay ang napagtanto ni Christian. Naisip niya na iniwasan siya ng aswang na yon hindi dahil natakot yon sa kanya, kundi dahil mas gusto ng aswang na yon sa medyo madilim na lugar. Dahil ang palagay ni Christian, mas malakas ang aswang na yon sa walang gaanong liwanag, na tanging buwan lang ang nagsisilbi nilang ilaw. Mga sis, very unique yung aswangit na yan ha. Kalman nyo lang ang mga itlog nyo. Hindi nyo kaya yung halimaw na ite. Ganon ba talaga siya kalakas? Korak, ganon siya kalakas. Don't siya nadeded sa armas. Ang bet ng lokay, manong-manong jumbagan eh. Kaya kung don't like nyo na ma-hurt,
Atras mga sis, akong bahala sa kanya. Mga kasama, puntahan nyo na lang ang ibang parte ng baryo. Kami nang bahala rito. Agad na nag-alisa ng iba nilang kasama. Ang tanging natira na lamang doon ay silang tatlo. Pasimpleng nag-engkantasyon si Mang Sito, habang si Denmark naman ay nanalangin na lang sa may kapal. Ayan na siya! Hindi na nila namalayan ang paglapit ng aswang dahil na rin sa may kadiliman ng lugar. Paglingon ni Mang Sito, nasa gilid na niya ang aswang. Pero sa halip na siya ang madadali, tinulak siya ni Denmark. Ang binata ang tinamaan na mahabang kalmot sa braso hanggang sa hita. Sira ulo, bakit ka humarang? Dahil ikaw ang mapapahamak eh. Baliw ka talagang tao ka. Ano ka ba? Ayos lang ako pa. Tulungan mo si Christian. Kikilos na sana si Christian pero bigla na lang sumakit ang ulo niya. Napaluhod ang isang tuhod niya sa sobrang sakit. Ay, anong nangyayari sa'yo? Hindi makapagsalita si Christian. Hindi niya rin maintindihan kung bakit siya nagkakaganon. Nagulat na lang sila nang biglang dumating si Eric. Humarang ito sa anak. Nabigla ang katawan niya sa paggamit ng pinakamalakas na anting-anting. Hindi nagtutugma ang lakas ng anting-anting sa lakas ng katawan niya. Kaya ang napapagod ay ang utak niya. Eric! Kumusta pre? Ang tagal natin hindi nagkasama sa laban ah. Udang, anong ginagawa mo rito? Kakalimutan mo na yatang ako ang pinakamahusay na antingero sa baryong ito eh. Tuluyan ang napaiga si Christian dahil sa hilo na nararamdaman. Magkatabi na sila ni Denmark. Sa pagkakataong yun, ang tangi na lamang magagawa ng dalawa ay panoorin ang mga tatay nila. Ilang sandali pa, binitiwan na ng dalawang matanda ang mga armas nila. Gamit lang ang kamao, sabay silang lumusob sa pinakamalakas na nilalang. Sinubukan nilang patamaan ng suntok ang aswang na yun. Pero dahil sa malayong agwat ng kanilang lakas at bilis, hindi nila yun matamaan. Sa halip, nahawakan pa ang dalawang matandang antingero sa leeg. Walang kahirap-hirap na binalibag silang dalawa sa lapag. Ayaw pa ba ng tuhod mo? Bakit hindi mo itanong sa sarili mo yan? Kahit na masakit ang katawan, hindi nagpatinag ang dalawang batikan. Muli silang lumusob. Nang maramdaman nilang wala silang tsansa na makatama, nakaisip si Eric ng paraan. Dumampot ito ng lupa sa lapag at inihagis sa mukha ng aswang. Nang mapuwing ang mata nito, doon na tinodo ni Mang Sito ang malakas niyang suntok. Sinundan pa yun ng suntok ni Eric. Napaatras ang aswang sa kanilang ginawa. Buong akala nila ay papabor na sa kanila ang sitwasyon. Pero hindi nila alam na doon palang pala magsisimula ang kanilang kalbaryo. Kinagalit ng aswang ang ginawa nila. Kaya naman yun na ang sumunod na umatake sa kanila. Pinagbabalibag sila sa katawan ng puno. Pinagsusuntok sa kung saan saang parte ng katawan. Halos mabalian na sila dahil sa bugbog na inabot nila. Dumating na rin sa puntong hindi na makatayo si Mang Sito. Lupaypay na ang dalawang matanda nang makita ni Christian ang eksenang yun. Gusto niyang bumangon pero paulit-ulit lang ding siyang bumabagsak dahil sa sakit ng ulo. Habang si Denmark naman, hindi rin magawang makatayo dahil sa sobrang hapdi ng hiwa. Kinakabahan na si Christian nang makitang dinampot na ng aswang ang itak. Batid na rin ng dalawang matanda na maaring yun na ang katapusan nila. Denmark! Alam kong palagi kitang minamaliit, kaya bago man lang akong mawala sa mundong ito, humihingi ako ng patawad sa mga nagawa ko, anak. Huwag mong sabihin niyan pa. Wala pa ako nagagawa para maging proud ka. Ang pagsama sa laban natin, pinatunayan mo sa akin na tunay kang antingero. Proud na proud ako sa iyo ngayon. Hagulgol na iyak na lamang ang ginawa ni Denmark. Mga ilang sandali lang, kinuha na ng aswang si Eric. Yun ang nais unahin ng aswang. Sa halip na mataranta, pumikit lang si Christian. Kinausap niya sa isip ang anting-anting na kanyang suot. Nakiusap siya na bigyan siya ng sapat na lakas para mailigtas ang kanyang ama. Sa muli niyang pagdilat,
nawala na ang kanyang pagkahilo. Nasa saktong itatarak na ng aswang ang itak sa likuran ng kanyang ama nang kunin niya ang bato sa gilid at pinukul yun sa direksyon ng aswang. Tinamaan yun sa muka kaya nabitiwan nito si Eric. I'm back! Pinagsusuntok ni Christian ang muka ng aswang hanggang sa madurog na yun. Hindi niya pa rin tinigilan kahit na punong-puno na ng dugo ang kamao niya. Ay, na-stress ang bangs ko sa'yo, bruha ka ha? Ang huling suntok na ginawa ni Christian ay ang pinakamalakas sa lahat ng suntok niya. Dahil doon, tuluyan ang namatay ang aswang. Agad na inalalayan ni Christian na makatayo ang dalawang matanda. Nang magbadikan na ang iba nilang kasama ay tinulungan na silang makaalis doon. Sa bahay nila Mang Sito sila binigyan ng paunang lunas. Makalipas lang ang ilang sandali, nakita na lamang ni Christian na umubo na ng dugo ang kanyang amang si Eric. Ang akala ni Christian ay dahil lang yun sa bugbog na natamo. Pero nagulat siya sa ipinagtapat ng kanyang ama. Gusto kong kamuhian niyo ako. Kaya kita tinuturing na parang basura. Iyon lang ang alam kong paraan para kung sakaling mawala ako. Hindi kayo masaktan dahil puro galit lang ang meron kayo para sa akin. Pero nagkamali ako. Kahit gaano kasama ako sa inyo, naging mabuti pa rin kayo sa akin. Kaya napakasakit para sa akin na iiwan ko kayo na isang ama pa rin ang turing nyo sa akin. Christian, malala na ang sakit ko. Sabi ng doktor, leukemia daw. Wala nang lunas. Ilang buwan na lang mamatay na rin ako. What? Don't ka mag-joke, udang ha? Now ka na lang bumait, joker ka pa. Don't! Christian, seryoso ako sa sinasabi ko. Hindi na napigilan ni Christian ang mapaluha. Hagulgul siya dahil hindi niya inakala na ganun pala ang pinagdaraanan ng kanyang ama. Kung kailan magiging maayos na ang lahat, kung kailan wala ng aswang na banta sa kanilang kaligtasan, saka naman kukunin ng kanyang ama. Pero hindi papayag si Christian na mawala si Eric. Kaya sa sumunod na araw, ginawa niya ang lahat na makakaya niya para lang mailigtas ang kanyang ama. Lahat ng pwede niyang hinga ng tulong ay nilapitan na niya. Pero sa kasamaang palad, wala ni isa sa mga yon ang may kakayahang pigilan ang nalalapit na kamatayan ng kanyang ama. 2 buwan na ang nakalipas mula nang matalo nila ang mga aswang, pero hindi magawang maging masaya ni Christian. Magiging masaya lamang sila kapag nakasama nila ni Potpot ang kanilang ama sa maayos na kalagayan. Habang pinagmamasdan ni Christian ang kanyang ama na nakaupo sa pintuan, payat at hinang-hina na. Hinubad ni Christian ang anting-anting na suot. Kung naririnig mo ko, pakiusap. Baka pwede mong tulungan ng tatay ko na gumaling. Handa akong maging mahinang antingero. Kapalit lang ng buhay ng papa ko. Sa puntong yon, hindi na rin niya magawang magsalita ng pabeki. Sa sobrang sakit na kanyang nararamdaman, parang nakaligtaan niya rin pansamantala na siya ay isang bakla. Kinagabihan ay tabi-tabi silang natulog. Nararamdaman ni Christian na parang yun na ang huling gabi ng kanyang ama. Kaya naman mas pinili na niyang matulog kasama ito. Pagsapit ng 3:00, nagising si Christian dahil sa paulit-ulit na kalabit ni Eric. Pagtingin niya sa kanyang ama ay nakatayo na yun ng mag-isa. Christian, malakas na ako. Wala na akong nararamdaman akong ano. Ha? Paano nangyari? Hindi ko alam. Puntahan natin si Denmark. Pagpapatingin ako sa doktor kung anong nangyayari sa akin. Walang ano-ano'y tinungo na nila ang ospital gamit ang tricycle nila Denmark. 6:00 na sila ng umaga na check-up dahil wala naman silang appointment. Nakasingit lang sila at napagbigyan naman sila ng doktor. Maging ang doktor na sumuri kay Eric ay nagtataka rin. Biglang wala nang makitang sakit sa katawan na matandang antingero.
Ang sabi ni Eric, isang malaking himala ang nangyari. Dakong 8:00 na nang makauwi sila ng kanilang bahay. Pagtingin ni Christian sa kanyang anting-anting na nilagay sa drawer, hindi na yon kulay pula at kulay itim. Naging kulay puti na yon na parabang natuyot. Naiyak at napangiti na lamang si Christian. Super thank you talaga, bro. Kang anting-anting ka. Thank you, ah. Nakasama nila ng mas matagal ang kanilang ama. Nawala ang sakit nito. Pero ang naging kapalit nito ay ang pagkawala na rin ng bisa ng pinakamalakas na anting-anting. Ganun pa man, maluwag yung tinanggap ni Christian dahil mas mahalaga para sa kanya ang buhay ng ama kaysa sa kahit na ano pang kapangyarihan. Wakas,